Diyos dahil tayo po ay nandito ngayon dito sa tahanan po ng Tito Romy at si ate nandito din kasama natin. At thankful tayo sa Diyos dahil binigyan po tayo ng privilege na makapag-fellowship muli po dito sa Pleasant. Tayo po ay tumawag sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Dakilang Ama, Panginoong Jesus, ang inyong pong salita ay dumating sa amin. Ano man pong mali sa aming mga puso, patawarin niyo kami. Magbigay kayo ng kapahayagan sa aming kalagitnaan ngayon. At ibigay niyo po ang mga salita na kailangan naming marinig mula sa akin hanggang sa mga kapatid, Ama. Ibigay niyo po ang kailangan naming salita ng pag-asa na magbibigay ng kapangyarihan at magbibigay ng karangalan sa inyong pangalan. O dakilang Diyos na aming Ama na tumawag sa amin sa biyaya, palaguin niyo kami, Ama, sa biyaya, palakasin niyo kami sa inyong biyaya. At nawa po sa unang linggong ito ng July, ay pagpalain niyo po kaming lahat at gawin niyo kaming daluyan ng inyong biyaya, Ama, sa buong buwang ito. At patuloy nawa, Ama, na ang aming mga kapatid, nasaan man sila ngayon, yung mga hindi namin kapili ngayon, ay naway magpakalakas sila sa inyo. At huwag nilang kalimutan na maglingkod sa inyo. Amang makalangit sa lahat ng kapatid na nandito ngayon na nangangailangan ng answered prayer. We are asking, Father, in the name of the Lord Jesus Christ, na ang kanilang mga panalangin ay sasagutin niyo po. At sa lahat ng nandito ngayon na may mga struggle, may mga kinoconfess at pinoprofess sa inyo. In the name of the Lord Jesus Christ, kami nananalangin, Ama, na ibibigay niyo po sa kanila ang salita ng pag-asa. Salamat po sa tanghaling ito na inyong ibinigay sa amin. Gabayan niyo kaming lahat, samahan niyo kami. Dumating ang inyong kapangyarihan, ang inyong authority, ang inyong revelation, ang inyong forgiveness, ang inyong grace, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. So mga kapatid, no, sa 1 John, babasahin ko po sa inyo unang Juan. Isa atin pong mga scripture. Ibasahin ko po ang unang Juan. At ito po yung ating mababasa, mga kapatid, no, dito po sa verse 6. Ang sabi po rito, kung sinasabi natin tayo'y may pakikisama sa Kanya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo at hindi tayo nagsisigawan ng katotohanan. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Then banggitin ko lang po yung verse 5, no, kasi ito po yung mahalagang verse. Ang sabi, at ito ang pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ibinabalita na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. So ito po, no, ang salita sa atin ng Panginoon, no, sa 1 John chapter 1 verse 5 hanggang verse 7. So mga kapatid, no, ngayong tayo po ay nabubuhay na sa mga huling panahon, napakahalaga po na alam natin ang katotohanan tungkol sa Diyos. Amen ba? No, kasi mga kapatid, no, ang pinakamahalaga po sa panahong ito, no, tayo po ay may unawa at may relasyon sa Diyos. So, dalawang bagay po, no, relasyon sa Diyos at unawa tungkol sa Diyos, no, yung pagkakilala sa Diyos. Ang Biblia po ay nagsasabi, no, na sa huling panahon ay mayroong maririnig tayong mabuting balita. No, nakalagay sa Revelation, may nakasulat sa chapter 14 na doon sa pahayag ng anghel, no, yung sinasabi ng tatlong anghel, yung unang anghel na sumigaw, ang sabi, fear God. No, sabi, may dala-dala siyang everlasting gospel, no, yung mabuting balita na walang hanggan. At ang sabi ng talata doon, ang nakalagay, matakot kayo sa Diyos. So, mga kapatid, ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay gusto tayong ibalik, no, doon sa sinasabing pagkaunawa at pagkakilala kung sino ang Diyos. Bakit po ba?
Kasi mga kapatid, kung bakit dapat nating kilala ang tunay na Diyos ay dahil sa panahon natin ngayon, ang tao ay may iba't ibang unawa tungkol sa Diyos. No? Meron tayong mga interpretasyon sa Diyos. No? Mas maganda mga kapatid, no, na alam natin at kilala natin ang Diyos. No? Ang Biblia po ay may sinasabi no, tungkol sa Diyos. Ang Panginoong Jesucristo, ito po yung nakasulat sa John 4. Babasahin ko po sa inyo, no? Pansinin natin yung nakasulat sa John 4, mga kapatid, no? Okay, Juan 4, at ito yung ating mababasa. So, ito po ang sabi, pakinggan nyo to, no? Sa John 4, basahin ko po ito, no? Okay, sabi rito, sumagot ang babae sa verse 17. Sumagot ang babae at sinabi sa kanya, wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, mabuti ang pagkasabi mo, wala akong asawa, sapagkat nagkaroon ka na ng 5 asawa at nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa. Dito'y sinabi mo ang katotohanan. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, na paghahalata ko na ikaw ay isang propeta. Nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito. At sinasabi ninyo na sa Jerusalem ang siyang dakong kinakailangan pagsambahan ng mga tao. Sa kanya'y sinabi ni Jesus, babae, paniwalaan mo ako, dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito, ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Okay, tingnan niyo po na yung verse. Anong sabi mga kapatid? No? May nakalagay doon, no? Ang sabi ng Panginoong Yesus, sinasamba nyo ang, anong sabi? Sinasamba nyo ang hindi nyo nalalaman, no? So, magugulat ka kasi, ang babaeng ito nakausap ng Panginoon, matagal na siyang worshiper. Matagal na siya nagsisimba sa Diyos. No? Kilala niya ang Diyos kasi isa siyang Samaritana. No? Ang mga Samaritana po, may alam sila sa Diyos. No? Yun nga lang nalahian sila ng iba. Pero ang Panginoon sinabi sa kanya, hindi nyo nalalaman ang inyong sinasamba. Hindi nyo nalalaman. No? So, paano ba natin malalaman yung sinasamba natin, mga kapatid? No? Paano ba aangkop ang ating pagsamba sa tunay na Diyos, no? Kasi ang hinahanap ng Diyos, pansinin natin yung nakalagay sa verse, tingnan niyo po ang nakalagay. Sabi rito mga kapatid, ibasahin natin, sabi rito, verse 22, chapter 4, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin. Sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat dumarating ang oras. Anong sabi ng Panginoon? At ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama. Saan po? Sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. So mga kapatid, no, ano po ba ang pagsamba sa Diyos na gusto ng Diyos? Ano po ba yung pagsamba sa Diyos na nais ng Diyos na gawin po natin? No, anong sabi ng verse? Sasamba tayo sa Ama sa Espiritu at katotohanan. No? Kanina po, binanggit po ng Biblia no, na ang sabi, ang Diyos ay ilaw. Amen po ba? No? So, pag sinabi bang ilaw, ano pong ibig sabihin mga kapatid? No? No? Ano sir? No, ano po ba yung liwanag? No? So, sir, di ba nagbibigay ng linaw? No, tama. No? Nagbibigay ng liwanag. No? So, pag sinabi natin ilaw, ibig sabihin po, no, transparent, no? Alam natin ang isang bagay, no? Kumbaga po, walang nakatago, no? Sabi nga ng Biblia, ang Diyos ay ilaw. At ang sabi ng Bible, ito yung makakatawag pansin, walang kadiliman sa Kanya. Amen ba ron? So, alam niyo po sa Bible, mga kapatid, ang Diyos, nagpapahayag siya sa dalawang bagay, no? Sa liwanag at sa dilim, no? Ngayon, sa Exodus, may nakasulat doon, no, na ang Diyos ay nagbibigay ng kautusan, doon sa bundok, nandoon naghahalo yung liwanag at dilim, no? As in talagang madilim, no? Sabi nga may kadiliman na pusikit sa dilim, no? Talagang nakakatakot. Tapos kumukulong pa, kumikidlat pa, no? So, anong ibig sabihin na ang Diyos ay walang anumang kadiliman sa Kanya? Sa totoo lang po, no? Sabi nga ng Biblia sa atin,
May panahon na ang Diyos ay parang nasa dilim, no? Mahirap siyang maapuhap, parang hindi mo siya malapitan. Pero ano bang ibig sabihin na walang kadiliman sa Diyos? Ang ibig sabihin, mga kapatid, ganito, no? Bagamat may panahon, no, na ang tingin natin sa Diyos ay mahirap ma-approach, no? Tulad sa Israel, no? Kasi sabi na natatakot sila pag ang Diyos ay nagsasalita, no? Kasi doon sa bundok, naghahalo yung dilim at liwanag, no? Nakakatakot. Pero ano bang ibig sabihin na walang kadiliman sa Diyos? Ibig lang sabihin, mga kapatid, ang Diyos, sabi nga pagdating sa sinasabing kabutihan at biyaya, no? Pagdating sa sinasabing katotohanan, sabihin nyo nga po katotohanan. Pag sinabing katotohanan, ibig sabihin, mga kapatid, ang Diyos hindi nagtatago, no? Sabi nga meron ng isang religious debater na ang sabi, may isang bagay daw na hindi kayang gawin ng Diyos. No? Ano yun? Yung magsinungaling. No, ganun. No? May isang bagay doon na hindi kayang gawin ng Diyos, yung magsinungaling. No? Well, mga kapatid, no, sa totoo lang, ang Diyos po, sabi nga ng Biblia sa atin, transparent. No? Sabi nga ng Bible, kung ano yung bagay na dapat ipaalam niya sa atin, pinapaalam niya. Amen po ba? No? Kaya nga walang kadiliman sa Diyos kasi ang Diyos ay hindi nagtatago ng katotohanan. No? Sinasabi niya yun. Amen po ba? Kaya po kaya ang sabi ng Bible, ang Diyos ay liwanag. Ibig sabihin po, kung gusto niyo malaman ang katotohanan, kailangan kilala niyo ang Diyos, no? Lalapit kayo sa Diyos. Ang Panginoong Jesucristo sinabi niya to, no? Sabi niya, manatili kayo sa aking salita. Di ba sabi niya? Sapagkat malalaman niyo ang katotohanan. Sabi niya, no? At ang katotohanan ano po yung susunod? Nagbibigay ng freedom sa atin. So, mga kapatid, kung titingnan niyo, no? Pagsamba, malalaman natin yung truth. Mula sa truth, magkakaroon tayo ng freedom. So, saan nagagaling ang freedom? Yung kalayaan, saan nagagaling? Sa truth. Sa katotohanan. Yung katotohanan, saan nagagaling? Sa Diyos. Yun, mga kapatid, so kung titingnan nyo, no? Yan na yung domino effect, no? So, ang tanong, ibig bang sabihin, Pastor, nagsisimba ako, at may alam ako sa Diyos, may alam ako sa Bible, okay na ba yun? Well, mga kapatid, tingnan natin kung okay ba. Sa John 3, ito yung nakalagay. No? Sabi rito ng John 3, basahin natin. Okay, verse 1, may isang lalaki sa Pariseo na ang pangalan Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. So pag sinabing pinuno ng mga Hudyo, ano pong ibig sabihin? Pag sinabing pinuno ng mga Hudyo, may alam, mataas tama dito, no? Mataas ang katungkulan at maraming alam saan? Biblia. Maraming alam sa Bible. Kasi ang isang pinuno ng mga Hudyo, religious scholar din, no? Kumbaga po, dual no? Dual yung kanyang authority, no? Siya ay may alam sa Bible, and at the same time, isa rin siyang civic leader, no? Ganyan. So sabi ni Nicodemo, alam namin na galing kayo sa Diyos kasi gumagawa kayo ng mga tanda. No? So kung titingnan niyo, mga kapatid, no, alam ni Nicodemo, kilala nila si Jesus na galing sa Diyos. Tama ho ba? No? Kilala nila siya. Kasi galing nga siya sa Panginoon. Alam nila, no? May nakalagay ding account sa John na ang sabi, may mga Pariseo na kilala nila si Jesus na galing sa Diyos. Alam nila. May tanong ako, bakit hindi sila naniniwala sa Kanya? Mga kapatid, tama ba? Kilala nila si Jesus, pero, wala silang paniniwala sa kanila. No? Hindi sila naniniwala, pero kilala nila. At ang matindi pa rito, galing sa Diyos. Hindi ba kayo nagtataka doon? No? Sabi mga kapatid, tingnan nyo. Sabi rito, ang sabi, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro galing sa Diyos. So, mga kapatid, anong problema? Anong problema, no? Na may mga tao, no, nakilala nila ang Diyos. Pero bakit wala silang relasyon sa Diyos? No? Kilala nila. Di ba sabi, sir, nakalagay alam namin na galing ka sa Diyos. May tanong ako, ba't hindi sila naniniwala? Bakit, mga kapatid, no? Alam pala nila. Di ba kayo nagtataka, mga kapatid? Di ba kayo nagtataka, no, na alam nila? Alam pala ng mga religious leaders sa Israel na si Jesus galing sa Diyos Pero bakit nila pinapatay? Bakit nila ni-reject? Pero alam nila.
Kasi mga kapatid, alam niyo kung bakit? Nang dumating ang Panginoon sa Israel, noong panahon na yon, the same din sa panahon natin, mayroon na silang pamantayan. Tama ko ba? Mayroon na silang sekta. Yun ang problema, no? Mayroon na silang dogma. Mayroon na silang aral. Mayroon na silang pinaninindigang doktrina. Kaya nang dumating ang Panginoon sa kanilang kalagitnaan na may dalang ibang aral, hindi nila matanggap. Alam lang nilang galing sa Diyos to, pero dahil hindi umaangkop sa kanilang doktrina, hindi nila matanggap si Jesus. Amen ba mga kapatid? No? Yun ang problema nun. Alam niyo po yung problema na yun, ito rin yung problema natin sa ngayon. Maraming tao na hindi nila kayang tanggapin ang Panginoon sa kanila. Bakit po? Kasi may relihiyon na sila. Tama ho ba? Mayroon na silang paniniwala. Tama ho ba? Mayroon na silang alam sa relihiyon. Kaya mga kapatid, kung dumating man si Jesus sa panahon natin, maaaring yung nireject siya noon, maaaring ngayon i-reject pa rin siya. Tama ho ba? Kasi mga kapatid, ang Panginoon ang dumating, mayroon ng pamantayan ng tao. Hindi nila tuloy makuha ang tunay na pagsamba sa Diyos. Kasi mga kapatid, may paniniwala na sila. Mayroon na silang pamantayan, no? Ito yung aming aral. Ano yung aral mo? Tama ba yan? Alam namin galing ka sa Diyos, pero hindi ka namin kayang tanggapin. So mga kapatid, alam niyo po, yan ang pinakadelikadong ugali ng mga nasa relihiyon sa panahon natin. Mga kapatid, no? Na mayroon na silang pamantayan. Kaya sabi ng Bible, mga kapatid, ang Diyos ay ilaw. Ano pong ibig sabihin? Kung gusto nating malaman ang katotohanan, isang paraan lang, kailangan kung ano yung pamantayan mo, iset aside mo muna. Amen ba mga kapatid, no? Buksan mo ang puso mo sa katotohanan. Salita ng Diyos. Huwag mo munang unahin yung iyong preference, kung ano yung pamantayan mo. Kasi mga kapatid, alam niyo, no, may natutunan na tayo. Ako pala, personal, no? Ang tao daw na natututo, naiintindihan niyo ba ito? Ang taong natututo ay willing siya na iset aside muna yung kanyang alam at makikinig siya. Tama ko ba? Yes. Mahalaga yung pakikinig. Amen ba mga kapatid, no? Kasi po, dyan ang tao natututo, no? Huwag mo munang dalhin yung alam mo. Tama ba? Mga kapatid, no? Huwag mo munang dalhin yung alam mo. Listen. Learn. Kailangan kang makinig. Kasi mga kapatid, karaniwan kasi kapag ang Diyos nagsasalita sa atin, may bago siyang dinadala. No? Kaya kapag ikaw ay makaluma at ang Diyos ay dumating na makabago, hindi kayo mag-aangkupan. Hindi kayo suwak. No? Kaya much better mga kapatid, no? Kailangan open ka. No? Kasi sabi nga ng Bible, ang Diyos ay ilaw. Ano ba ibig sabihin ng ilaw? Liwanag. Ibig sabihin mga kapatid, hindi siya pwedeng magdala ng kasinungalingan sa atin. No? Basta open ka lang, karaniwan ang nagsisinungaling tayo, no? Kasi, sabi nga maraming tao na hindi nila kilala ang kanilang sinasamba. Kaya, kasi mga kapatid, no? Bakit? Kasi, pag may revelation ang Diyos, hindi nila ma-recognize. Amen po ba ron? So, bigyan ko kayo ng example, mga kapatid, no, na kailangan nating malaman to, no? Samahan niyo ko sa Exodus. Okay, eto pa. Exodus, tingnan natin. Okay, Exodus chapter 32. Okay, naalala niyo po ba nung sumambang Israel sa baka? Yung ano po, no, yung Diyos-Diyosan. O yan. Okay, pansinin niyo mga kapatid, no, yung sinabi dito, okay, ni Aaron, yung kanang kamay ni Moises, ay yung kanyang kapatid, no? Chapter 32, verse 4 ng Exodus. At kanyang tinanggap sa kanilang kamay at niyari sa pamamagitan ng isang buril at ginawang isang buyang binubo, yung golden calf. At kanilang sinabi, ang mga ito ang maging iyong mga Diyos o Israel na nagsampa sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. At nang makita ito ni Aaron, ay nagtayo siya ng isang dambana sa harapan niya. At itinanyag ni Aaron at sinabi, bukas ay pista sa Panginoon. Kaya may tanong tayo. Alam niyo po, no, ito yung sinasabi natin na pagkakilala sa Diyos. Napansin niyo po bang Israel, nasaksiyan ba nila ang lahat ng himala ng Diyos?
Yan, ma'am. Bakit mga kapatid, pagdating doon sa bundok ng Sinai, may iba na silang sinamba? Sa palagay niyo po, anong problema? Tama, no? Umalis si Moises kasi, no? Nang pag-alis ni Moises, nang wala ng leader, tama ba? So may mga ibang pumapil ngayon, no? Ito ngayon ang job mo kasi, kapag wala yung kinatawan ng Diyos, may ibang dumarating, no? Na mensahero. At ang sabi, nasaan na ba si Moises? Tagal naman, 40 days, 40 nights, wala pa rin. Bakit kaya di na lang tayo gumawa ng Diyos na maglilid sa atin? Sabi nila. Ang malupit dito mga kapatid, no? Nang gumawa ng Diyos na ginto, na baka, sila Aaron, ang kanilang sinabi ay, ito yung Diyos na nag-alis sa iyo mula sa pagkaalipin. Ano? So, inaano pa rin nila yung Diyos, no? Kumbaga po, kinikilala pa rin nila yung Diyos. Pero yung Diyos na kanilang pinoproject ay iba na. Tama ho ba? So, mga kapatid, no, sa psychology ng relihiyon, ganito, pwedeng magsabay yung dalawa. Tama ho ba? Na kumikilala ka sa Diyos, pero may iba kang Diyos. Naintindihan niyo po? No? May alam ka sa tunay na Diyos, pero may iba kang Diyos na kinikreate mo. Tama ho ba? So, ganyan mga kapatid ang problema sa panahon natin. Ano? Yan yung sinabi atin ni Jonathan Cahn, ano? Na ang tao, kapag wala siyang alam sa tunay na Diyos, sasamba siya sa ibang mga Diyos. Naintindihan niyo po, no? Kaya nga sabi rito, ito may sinabi si may sinabi si Jonathan Cahn kung bakit hindi matanggap din ng mga tao ang tunay na Diyos. Ito, no, pakinggan niyo po ito, yung quotation, ano? Mag-ano lang po ako ng quote, no? Sabi rito ni Jonathan Cahn, sabi niya rito, yung ibang mga Diyos ay pinoproject ng tao. So anong mga Diyos to, no? Sabi nga, pag ang Diyos ay gumagawa, kapag ang tao ay gumagawa ng Diyos niya, may altar. O kung may tanong ako, alam niyo ba na yung mga Diyos na kinikreate natin may altar tayo? Kasi ang ibig sabihin ng altar ay sacrifice, no? Simbolo ng sacrifice. So ganito yan, no? Ito yung hindi alam ng marami. So kung ang Diyos mo, Diyos ng pera, naintindihan niyo po? Di ba? No? Pag ang Diyos mo ay pera, ano yung altar mo? May sacrifice yun, di ba? Ang magiging sacrifice mo kapag ang Diyos mo ay pera, ang sacrifice nun ay ganito, magiging kang materialistic. Naintindihan niyo? At mga kapatid, kapag ang tao ay naging materyoso, ang mangyayari ay doon niya ibubuhos ang kanyang buhay, magsasakripisyo siya para sa material. Naintindihan niyo mga kapatid, no? Yun ang problema kapag may iba tayong mga Diyos. Okay, eto pa. Kapag ang Diyos mo ay pleasure, Diyos ng kasiyahan, Diyos na parang, walang responsibility, no? Diyos ng paglilibang. Alam niyo ba na may sacrifice yun? May altar din yun. Di ba? Mga kapatid, ibubuhos ng tao ang kanyang buhay sa pamamasyal, mga ganun, sa pasarap buhay, no? Na walang pananagutan, wala siyang obligation sa Diyos, gagawin niya yung gusto niya. Mga kapatid, no, sa totoo lang, walang bagay na ginagawa ang tao na walang sacrifice. Yun ang totoo, no? Kaya sino man ang Diyos natin kinikilala, may sakripisyo yan sa atin na cost. Kaya mga kapatid, no, maraming tao na sumasamba sa ibang mga Diyos at gumagawa sila ng altar. Sabi ni Rabbi Canyon, ate, no? Na yun ang nangyayari. Kaya maraming tao, mga kapatid, no, wala silang alam sa Diyos ng liwanag. Hindi nila alam kung sino ba ang tunay na Diyos. Alam lang nila yon, pero deep inside, may iba silang mga Diyos. Kaya mga kapatid, ang tanong sa atin, sino ba yung tunay na Diyos na kinikilala natin? Kilala ba natin siya? No? Meron ba tayong connection? May alam ba tayo sa Diyos na ito? Kaya mga kapatid, no, eto na yung panahon na dapat po malaman natin yung katotohanan ito. Basahin ko sa inyo, no, yung yung sinasabing isang bagay na mahalaga para malaman natin ang Diyos, no? Yung totoong Diyos. Samahan niyo po ako, no? Dito mga kapatid, no, sa sa John, balikan natin. Okay. Balikan natin to, Juan chapter 1.
Ito yung last verse natin, yung kanina po binasa ko lang sa inyo. No? Sabi rito, basahin natin yung verse 7. Ano pong sabi diyan? Mga kapatid, nakalagay. 1 John chapter 1 verse 7. Ano pong nakasulat? Sige po. Kung tayo'y nagsisilangad sa liwanag, ano pong sabi? Naggaya ng nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa. Pero ano yung nakalagay sa verse 6 bago yung verse 7? Ano nakalagay? Basahin natin. Kung sinasabi natin tayo may pakikisama sa Kanya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo. Okay, mga kapatid, hinto tayo. Ano ba pag sinabing paglakad? Ano po bang kahulugan sa Bible? Pag sinabing lumalakad, lumalakad tayo. Ano pong simbolismo nun sa Bible? Muusad. Tama dito, gumagawa, ano pa po? Namumuhay, tama no? Yung mga bagay na yan mga kapatid, kung namumuhay, paggawa, lahat ng yan ay may kinalaman yan sa pang-araw-araw nating buhay. Amen po ba? So mga kapatid, no, alam niyo po, sabi nga natin ang Diyos kasi, hindi siya Diyos na pwede nating i-schedule ang pagkailangan natin. Amen ba? Ang Diyos mga kapatid ay everyday kasama natin. Nakikinig po ba? Everyday po. Ang Diyos mga kapatid, hindi siya pwedeng humiwalay sa atin. Yun ang totoo, no? Ang Diyos po ay kasama natin sa buhay natin. Hindi po siya pwedeng lagyan natin ng tinatawag na kailangan lang kita pag may kailangan ako. Hindi ganun ang Diyos. Mga kapatid, ang Diyos kasama natin sa pamumuhay natin araw-araw, sa pakikipag-away mo sa asawa mo, sa trabaho mo, nasaan ka man, nandun siya. Kasi mga kapatid, ang Diyos kasi, kailangan ang pamumuhay natin sa panahon na ito ay kasama siya, no? Naalala niyo ba noong araw nang hindi pa nagkakasala ang tao, di ba magkasama ang tao at ang Diyos? Di ba? Di ba sir, sa Garden of Eden, naglalakad pa nga. Ibig sabihin, ang Diyos, hindi sila magkahiwalay ng tao. Magkasama. Ito mga kapatid, yung sinasabi natin na darating sa araw na to, no? Na hindi pwedeng isipin natin ang Diyos ay hindi pwedeng ang Diyos ay kailangan lang natin siya. Mali yun, wala kang relasyon sa Kanya. Nananahan. Ano mahal? Dapat ang Diyos nandito. Amen po ba? Nananahan. Oo, nananahan siya. Kasi Siya mga lives. kapatid, alam ng Diyos na dito sa mundo, hindi pwedeng wala siya. Amen ba? Nandito siya dapat sa atin. Kasi mga kapatid, marami tayong Hindi lang pinapansin. burden. Amen ba? Marami tayong suliranin. Ang problema lang, mahal, ano? Hindi pinapansin. Hindi pinapansin ng tao ang Diyos, yung kanyang pagtawag, yung kanyang revelasyon. Tama ba? Noon pa man ganun eh. Tama ho ba? Nang dumating nga siya, sabi nga ni Nicodemus, alam namin eh. Pero wala silang paniniwala. Di ba? So ganun din sa panahon natin mga kapatid. Alam lang natin, pero wala tayong paki sa Kanya. No? So, kumbaga po, kailangan lang natin ang Diyos kapag mayroon tayong mabigat na problema. Pero pag wala na, tapos na rin. Di ba? Malaking problema yon. Kasi mga kapatid, ang Diyos kasama mo sa kasiyahan mo, sa iyong saan ka man, ano man ang ginagawa mo, kahit sa lihi mong buhay, nandun siya. Mga kapatid, no? Sa paggawa mo ng kasalanan, nandun din siya. Kala mo ba? Di ba mga kapatid, ano ang Diyos pipigit? Pag gumawa ka ng mali, nandun din siya. Alam niyo yung ginagawa mo. Hindi kanya pwedeng hiwalayan, no? Yung kanyang mga mata 24/7. Kaya mga kapatid, ang tanong sa atin ay, kilala mo ba itong Diyos na to? Kilala mo ba siya? Well, mga kapatid, di mo man siya kilala, pero kilala ka niya. Amen ba? No? Ang Panginoon, maraming taong hindi siya kilala, pero kilala niya tayo. Yung Samaritana, sir, no? Sabi ng Panginoon, hindi nyo kilala yung sinasamba nyo. Kasi yung dapat nilang sambahin nandoon sa harapan niya. Amen ba? Nandoon ang Panginoon. Ano? At ang sabi ng Panginoon sa kanya, darating ang panahon, hindi ka nasasamba sa kung ano-anong lugar. Sasamba ka sa Diyos, sa Espiritu, at sa katotohanan. Mga kapatid, dyan tayo lumapit sa Panginoon. Amen ba? Ang paglapit natin sa Panginoon ngayon is by the Spirit and by the truth. Amen po ba ron? No? Espiritu at katotohanan. Itong dalawang bagay na to ang magdadala ng liwanag sa atin. Sa araw na to, mga kapatid, samahan tayo ng Panginoon, nawa ay meron tayong na-discover ngayon, ano? Na mahalagang bagay ng paglapit sa Diyos sa panahon na to. Alam niyo ho ba, darating na ang Panginoon? Amen. Okay. Alam niyo ho ba na dalawang bagay din yung
kanyang pagdating. Mga kapatid ha, kunin natin yung verse. Darating siya sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Mga kapatid, ito yung pakinggan nyo. No? Kasi yung sinabi ng Panginoon na yun din yung the same na pamamaraan niya sa pagdating niya rito. Kaya kailangan mga kapatid, ikaw ay dapat nasa Espiritu at katotohanan. Tama ba? Para malaman mo yung kahulugan ng kanyang pagparito. Ito pa ate, no? Sa healing, sa pagpapagaling, sa revelasyon, sa mga bagay na tinatawag nating milagro at mga tanda. Alam niyo ba na gumagawa na ang Diyos ng kakaibang milagro ngayon? Amen ba mga kapatid, no? Sabi nga ng Bible sa atin kumikilos ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Alam niyo kung bakit? Kasi mga kapatid, ang Diablo, alam niyo mo bang ginagawa niya ngayon? Ang Diablo, lagi nang ginagaya ang Panginoon. Alam niyo ba yan? Pag ang Panginoon gumawa ng milagro, gumagawa din siya. Nakikinig? Kapag ang Panginoon nagsasalita ng salita ng Diyos, ang Diablo nangangaral din ng salita ng Diyos. Alam niyo ba yun? No, kapag ang Panginoon ay may ginagawa, ganun din ang kaaway. Kaya ang tao nalilito, no? Saan ba yung totoo? Well, mga kapatid, isa lang dapat nating malaman pagdating dyan. No? Di ba? Sabi ng Panginoon may sinabi siya, manatili kayo sa aking salita. Amen po ba? So ang salita ng Diyos po, yun ang magdadala sa atin ng katotohanan at mga bagay na espiritual. Kaya may Bible tayo. No? Ito ang magdadala sa atin. Sa araw na ito mga kapatid, sabi nga, may problema ang mga sekta at ang sinasabi ng Bible. No? Nagkaroon ng division. Ang church, sa panahon natin, nangangaral ng Bible, batay lang sa pamantayan ng kanilang sekta. Na which is, mga kapatid, hindi ganon. Sabi ng Bible sa atin, malinaw, ang Bible po ay hindi pwedeng ikulong ng mga tao. Malaya ang Holy Spirit na gawin ang kanyang nais. Amen ba? Mga kapatid, may freedom ang Diyos na gawin ang kanyang gusto. Mag-pray tayo sa araw na to, nawa po ang Diyos ay ating malaman, makilala natin siya, at dalhin niya tayo sa katotohanan. Dakilang Ama, sa araw na to, nawa po, dalhin niyo kami sa liwanag niyo. Alisin namin ang mga peking Diyos ng aming buhay. Ibalik niyo kami, Ama, sa inyong piling, sa tunay na Diyos at walang iba kundi kayo. Ama, marami pong tao sa panahon namin na may mga idolo sa kanilang puso. Maaring kami yun. May mga ibang Diyos kami kinikilala, maliban sa inyo. Kaya Ama, kami ay mga polytheists. Sumasamba kami sa maraming mga Diyos at isa lang kayo sa aming kinikilala. We have many gods. So Father, sa araw na ito nawa, hindi kami maging adulterous pagdating sa worship, kundi kilalanin namin kayo, Ama, ang Diyos na tunay, ang inyong anak na inyong sinugo, ay Panginoon din namin at Diyos, gayon din ang Espiritu. Dakilang Ama, nawa, makilala kayo ng mga mananampalataya na naghahangad na magkaroon ng deeper relationship sa inyo. Amang makalangit na makita namin sa inyong salita na kayo ang Diyos na hindi namin pwedeng ikulong sa aming pamantayan. Kayo'y malaya na gawin ang nais nyo. Kung kaya nyo magpagaling, magpapagaling kayo. Kung kaya nyo bumuhay ng patay, magagawa nyo. Kayo'y malaya at kayo ay mayroong rason at mayroong kayong layunin sa lahat ng bagay. Hindi pwedeng diktahan kayo ng sino man, O Diyos. Pasakop kami sa inyo dahil kayo lamang ang tunay na Diyos. Salamat, Ama, pinadala nyo ang inyong anak para magliwanag ang kanyang salita, ang inyong salita sa amin. Para hindi kami maligaw, Ama, na bagamat may mga relihiyon kami sinasampalataya ng aral, pero iba kung ang inyong katotohanan at espiritu ay nasa amin. Pinapaalam niyo po yung katotohanan. At hindi ito, Ama, emosyon. Hindi ito feeling lang. Kundi ito'y tungkol sa pinapahayag niyo na makikita namin sa kasulatan na napakalinaw sa amin, Ama, kung sino si Jesus, kung sino kayo. Nawa, Ama,
lumapit kami sa inyo palagi sa bawat araw. Kung kami naliligaw, kung may mga iba kaming Diyos na sinasamba, itakwil na namin ito. Dahil Ama, mahalaga na ang aming sasambahin at paglilingkuran ay kayo lamang. Pagpalain niyo po ang araw na to, nawa Ama, sa pagbabago na gagawin mo sa mundo, sa pagpunta rito ng Panginoon sa mundo, makita niyo kami, masumpungan niyo kami, na nagtatapat hanggang wakas. Nagpapasakop kami sa kalooban niyo. Pagpalain niyo ang araw na to, ang tahanan ito ng Tito Romy Aman, nila Tita Mirna, ang mga kapatid namin sa bahay na ito, sa tahanan ito, na patuloy niyo pong bukbuklurin sila ng inyong espiritu at katotohanan, ng pag-ibig, ng gabay ng inyong biyaya. Ganon din ang lahat ng mga kapatid Ama na nakakasama namin, nawa Ama, magmahal kami sa inyong salita dahil may biyaya sa inyong salita. Mayroong biyaya Ama na hindi namin kayang bilangin kung kami po ay nananatili sa inyong salita. Salamat po sa araw na to. Pagpalain niyo ang lahat na nandito ngayon. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Praise God, mga kapatid. Amen. At sa pagkakaloob po natin sa Panginoon ay awitin po natin yung awit po ng awit po ng pasasalamat, Seek the kingdom of God and His righteousness sa ating pong pagkakaloob sa Panginoon. Buti may box ka. Mag-offering ka daw. Thy kingdom of God. Ikaw na mag-ano ng offering. Kasya ba kamay? And all these things shall be added unto you. Hallelujah. Ikaw umiko. Hallelujah. Maraming salamat, Lord Jesus. Narito po ang aming mga handog, ang aming mga pinagpaguran naman upang makatulong sa iglesia, sa mga pangangailangan ng lahat ng pangangailangan ng iglesia, Lord. Naway ito'y maging siksik-liglig at umaapaw. Ganun din po sa mga nagbigay ng kusa ito, ang pagpalayan mo lahat ng ito. At bigyan mo po sila ng kanilang pangangailangan ng siksik-liglig at umaakaw. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. 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 Amen, Lord. Higit sa lahat tayo po ay papasalamat. At samantalin po natin ang pagkakataong ito sapagkat ang ating Panginoon ay sadyang napakabait sa atin. Sa kanyang pagbabalik ay hindi ibig sabihin na tayo po ay kanyang i-judge. Ngunit siya po ay ibibigay pa rin niya ang tunay na aral at pagkilala sa kanyang kapastasang pangalan. Kaya sadyang napakabait niya at binibigyan tayo ng pagkakataon upang tayo'y lubos na kanyang makuha sa bandang huli. Kaya Panginoon, papasalamat din naman po kami sapagkat malinaw na kanyang pinapaliwanag ay nasa katotohanan. Amen, Father. Totoo, maraming pananampalataya, maraming mga sikta ngayon na minsan pinalilito na ng aming mga kapatid. Minsan sasabihin na tayo po ay mga
nakakilala na sa Diyos, ngunit wala sa kanilang gawa, nakikilala sa kanilang mga galaw, kung sino talaga ang kanilang sinasamba. Kaya ito ay malaking insulto sa ating Panginoon. Kaya sana po magkaroon tayo ng magandang katwiran, magandang gawain para sa kanyang final na magbabalik. Tayo po ay kanyang kukupin. Hindi tayo basta-basta na lamang umaasa na tayo ay kasama. Ngunit isipin po natin na ang ating gawa ay nakabase sa sinasabi ng ating Panginoon na sa ating sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya Panginoon, maraming salamat. Patuloy mo po kami pinapaalalahanin na sa mga sandaling ikaw po ay aming pupurihin. Nararamdaman po namin ang iyong presensya. Tulad ng sinabi ng pastor na anuman ang inyong ginagawa, anuman ang ating pupuntahan at nangyayari sa ating buhay, ang Panginoon ay parating naroon sa ating tabi. Kaya sayang at kung sa kabila ng inaasahan tayo, nakapakinig ng kanyang magandang salita at hindi din naman natin gagawin. Sayang, Panginoon. Sayang. Kaya ang aming tanging dalangin, Panginoon, turuan mo po kami maging mabago ang aming mga puso at isipan habang kami po ay nandito pa. Yes, of Kaya, God. Panginoon, salamat. Salamat, Panginoon, naway ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kapatid, lahat po, mga kaibigan at lahat po, Panginoon, ay maging kasama din namin sila upang sa gayon maging maganda ang resulta ng aming mga buhay. Kaya, Panginoon, ito po kami nagpapasalamat. Higit sa lahat, dito ginanap sa aming tahanan Hallelujah, Lord. Bless ipahayag the ang souls. mga mahalagang balita. Yes, of Kaya, God. Panginoon, salamat. Salamat po. Thank Sa you, pangalan God. ni Jesus, aming pagpapagod. Amen, Lord. Amen. Salamat dito. Tayo manalangin. Punta talaga. Dakilang Ama, tinatalaga namin ang tahanang ito. Na nawa po, patuloy din Ama na may schedule kami dito na manambahan. Yes, of God. Bukod sa Northridge at sa ibang mga kapatid din Ama na magtatalaga din. Yes. Pagpalain niyo ang tahanan ito ng Tito Romy, palakasin niyo sila. Gamitin niyo pong daluyan ng biyaya ang aming mga kapatid sa lugar na ito, sa tahanan ito, at sa lahat ng mga kapatid na nandito ngayon, Ama. Amen. Gawin mo kaming daluyan ng biyaya. Salamat, Ama, sa inyong pagparito ay hindi niyo kami i-condemn dahil pagdating niyo po ay susunduin niyo kami, Panginoon. Thank you, God. At dadalhin niyo kami sa inyong piling. Thank you, Father. Salamat sa pangako ito na wala na kami sa condemnation. Hindi niyo na kami hahatulan pa, kundi kami ay lilingapin niyo at mamahalin niyo at dadalhin sa kaharian niyo. Thank you. Salamat, Hallelujah. Panginoong Jesus, na gagawin niyo ito sa inyong mga anak, sa inyong mga kapatid. Pagpalain niyo ang mga kapatid na nandito, na kinikilala kayo na Panginoon at tagapagligtas, na handang tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sumunod sa kalooban niyo. I-bless niyo po mga kapatid na ito, gabayan niyo sila at pagpalain niyo sila. At yung mga kailangan pa Ama ng liwanag, abutin niyo lang inyong makapangyarihang kamay ang kanilang mga kaluluwa upang sila'y makasama din namin, Ama. Mahalaga po na sila'y kasama namin at sama-sama kami na bibiyaan nyo ng biyaya ng buhay na walang hanggan. Thank you, God. Diyan, Ama, sa inyong kaharian. I-bless nyo po ang hapong ito sa Diyos na tumawag sa ating sa biyaya. Palakasin niya tayo at samahan niya tayo ngayon at hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Amen, Amen, at Amen. Hallelujah. Amen. 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 Lord, bless your name, Father. God bless po, mga kapatid. God bless dito. God bless sa lahat.